kayo. Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siyanawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan. Sa lahat ng pagkakataon, naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Pinabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa paniniwala nila na agad nang darating ang Panginoon, ang iba sa Tesalonika ay nagtatamad-tamad na lang. Hindi na sila nagtatrabaho. Umaasa na lang sila sa iba at wala nang ginagawa kundi pakialaman ang iba. Hindi yan ang ginawa ni Pablo. Hindi yan ang halimbawa na kanyang ibinigay. Nagtrabaho siya araw at gabi upang hindi siya maging pasanin ng iba at umasa lamang sa iba. Sa halip, nagtrabaho siya hindi lang para suportahan ang kanyang pangangailangan. Nagpagal siya para makatulong nga sa iba. Kaya tuloy na sabi niya sa kanila noon at inuulit pa niya ngayon, huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw gumawa. Magandang halimbawa ni Pablo at ng mga kasamahan nila. Nagtrabaho sila, hindi lang para sa kanilang sarili. Nagtrabaho sila upang may maitulong din sila sa iba. Ginamit ni Pablo ang kanyang kakayahan hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para din sa iba. Kakaiba ito sa pag-iisip ng maraming tao ngayon. Sabi nila, bakit ako magbibigay sa iba? Pinaghirapan ko yata ito. Talagang makapagsarili sila. Naging selfish sila. Akin lang ito kasi ako ang nagsikap para makuha ito. Oo, huwag nating suportahan ang tamad. Pero may mga tao na kahit magsikap sila, kinukulang pa rin sila. Isipin natin ang mga may sakit, ang mga may kapansanan, ang mga walang pinag-aralan, ang mga minamala sa buhay. Maging handa rin sana tayong tulungan sila. Isipin natin ang sinabi ni Jesus na siya ang tinutulungan natin sa pagtulong natin sa mga nangangailangan. Kahit na lukuhin man tayo ng iba, hindi na sayang ang ating pagtulong. Ang kabutihang yan ay nakaimpok sa langit sa ating account. Palagi po naming isa-isip ang iyong salita, O Panginoong Yesus, na mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Please give us a generous heart.